You ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Ang Sunog Apog. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of time. Ito yung unang nakita na problema. So, I think this is never gonna ordinate. And I'm gonna tell you straight. Huwag na kayo lumayo. O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Walang permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalo, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong distrito ng Manila. Fully paid ito. Pero since 2020 hanggang ngayon, never gumana ito. Sino ba namang hindi magagalit? Halos 1 bilyon. Ngayon, nakita tayong karatula doon, mayroon na namang idadagdag na 94 milyon, 100 milyon na naman niya. Ako hindi ako naniniwala. Natapos siyang 100 milyon na gagamit ko. I doubt. So, talagang and very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji kahapon, Mayor Benji kahapon sa Pampanga. Yun din, 2018. Simula. Pinondohan ng pinondohan, ilang phases, siguro mga 6 na phases. Pero, 1 taon lang, sira. 2018 yun. Past administration. Ito, 2017. Past administration din. Since 2017, it's already 8 years today. At ang pinakamasama doon, and I'll allow Yorme to explain, imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababa lang ang tubig dito. Nung ginagay nila to, at obviously hindi gumagana since matapos to, since mapondohan nung 2017, 2018, gumarabi yung baha dito. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita natin project na merong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, pinupondohan pa rin ng pinupondohan year in. Kamukha ito, may pondo na naman. Dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from kailan election? 19. 19. 3 years. The 22, 25, 3 years. 6 years. 6 years. Ngayon, 25, 28. Ayun, yung kasalukuyang congressman. I mean, I'm not saying is at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun. I mean, by this time, wala naman nang makakatang. But setting aside that, yun yung point ni Secretary na baka naman kung pa pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, huwag na kayo mag phase 1, phase 2. Ang dami ng phase, ang kakapala ng mga mukha ng mga kumita rito. Let's address the problem because the people of Sunog Apog is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is an possible typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one in town. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila Sec Vince at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamahalaan sa national government. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or marami din? Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat. Kita mo, nagbayad nga sila.
ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Pero mo naglilinis ng truck nila sa ibabaw ng tulay only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Alam mo, anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Nasa ganon, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. I think tao, pagod na rin. Kaya kanina nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. Pero sabi ni sekretaryo, teka, kung magkano, tatakbo ba? Walang assurance. Sabi ni sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, kung manatag kayo, aayusin na ni Secretary Vince Dizon. Ngayon, yung meron pa pananagutan, bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-Sunugan at taga Maynila. Ito yung nag-viral na pinuntahan nila dyan. Tapos humingi pa sila ng 200 million na karagdagan para gumana to. Ayan wala pang wala pang permit, building permit. At wala ring wala pang kuryente. Dapat tapos na to eh. Ito yung pumping station dito. Dapat tapos na to. Yan, may nag-viral na pumping station dito na hindi pa tapos. Grabe, 100 million na higit pero hindi pa tapos.